Meet Sandy and Jeriel, ang mag-asawang tila guardian angel na mga gustong magnegosyo nang walang puhunan. Gusto nyo rin bang bumango ang inyong buhay? So ang ginawa po namin ay namimigay po kami ng free testers kahit wala po silang ina-avail na package or wala po silang ilalabas na pera. So bali yung free testers po namin ay totally free, as in wala po kayong ilalabas na pera. Ang kanilang mga reseller, kaya raw kumita ng 5 digits kada buwan. Again, no puhunan needed. So wait! Sino ba naman ang aayaw kung magkaroon ng oportunidad na kumita kahit walang inilalabas na pera? Ang pinakamabenta nilang pabango, citrus scent, sweet at musky. Kaya ginawa po namin na hypoallergenic yung perfumes po namin. So isa po yun sa pinaka malaking advantage since marami po sa mga Pilipino ang may allergy. Ibig sabihin, kaunti lang ang mga sangkap nito na posibleng pagmula ng allergies. At dahil hindi nyo naman maaamoy itong mga pabango na ito, yan, susubukan ko na lang i-explain sa inyo kung ano ba ang scent ng mga ito. So, unahin natin ang, ano ba? Ito munang sweet serendipity. So, tingnan natin ha. Uy, sweet nga siya. Sweet nga. Para siyang bagong paligong baby na gusto mo nang patulugin ng tanghali. Dahil nakapaligo ka na, matulog ka na. Mamaya ka na mag-amoy pawis, ha? Pinaliguan ka na. Ito naman ay Urban Legend. Yan. Parang tatay na galing sa trabaho tapos may lakad mag-aanak ng binyag. In pair, ang bango ha. Parang gusto mong tanungin doon sa tatay, anong perfume niyo? Kasi parang masculine yung scent niya. Tayo sa pangatlo. Ito naman ang Captivating Embrace. Wow! Parang kang heartthrob. Dumaan sa tabi mo, bango naman yun, bagong paligo. Parang head turner. Sa bawat bote na mabebenta, maaaring kumita ang reseller ng hanggang 150 pesos kada isa. Easy money, di ba? Bali magme-message lang po sila sa page at sasabihin po nila na mag-a-avail po sila ng free tester kit. Ang kadalasang technique ng mga reseller, gagamitin nila ang mga libreng tester na nakuha nila para makakuha ng advance orders. Kapag may buyers na sila, saka pa lang sila mag-o-order para sureball ng may mapagbebentahan sila ng mga ito. Sigurista yarn? Game changer daw ang pagkakaroon ng tester na pwedeng amuyin ng potential customers ng mga reseller. So ang ginawa po namin ay namimigay po kami ng free testers kahit wala po silang ina-avail na package or wala po silang ilalabas na pera. Para hindi malugi, inaral talaga nila ang pagpapresyo sa kanilang mga produkto para masigurong bawing-bawi ang ginastos nila sa mga tester. May pagkakataon ding mag-rebrand ang kanilang mga reseller. Ibig sabihin, pwede nilang angkinin ang mga ito. At ang rebranding, sinasandi na rin ang sasagot, ha? Pagkagaling sa planta, dadalhin na sa warehouse at talagyan na ng mga label and packaging and i-distribute po sa mga resellers and store. Bukod sa pagiging supplier, naisipan din nila magkaroon ng sarili nilang brand. Dito po sa Romblon kasi wala pa pong halos perfume store. Naghanap kasi kami ng niche community na i-offer yung perfume namin. So naisip namin, since yung asawa ko po ay, ang hometown niya ay Sibuyan Island, kaya doon po namin naisip na i-put up ang aming unang branch ng store. Umabot din ng 3 taon bago sila makapagpatayo ng sariling tindahan. At sa ngayon, ang halimuyak ng pabango ni na Sandy umabot na rin sa iba't ibang bansa. Kumita na po kami ng halos 7 digits
Doon po namin na-realize na lumalaki na po pala yung business namin. My motto in life is to win. Kaya gagawin po talaga namin lahat para lang magtagumpay yung business. Ang mga kadalasan daw nilang resellers ay mga estudyante, young professionals, at mga nanay katulad ni Joy. Kumikita po ako monthly ng 30 to 50K. Profit na po yan. So, matagal ko na po talaga itong pangarap maging businesswoman. Kasi po, sa negosyo, marami kang pera at syempre, hawak mo yung oras mo. Wala kang boss. Oras at sipag ang pinuhunan ni Joy para maging happy ang kanyang bulsa. Pag ikaw po ang reseller, ay magbibenta ka na lang. Kailangan lang po natin ay yung sipag at tiyaga at kailangang focus din kung ano talaga yung goal mo para sa business mo. Sa paaralan nagtatrabaho si Joy at ginamit niya itong oportunidad para makapag-direct selling sa mga kasamahan. Marami po akong mga friends, mga kakilala at parati rin po kaming may mga gatherings. So, every time po na may mga gatherings kami, ginagamit po yung yung produkto namin na binibenta, kaya naaamoy ng mga kasama ko, ng mga friends ko, kaya doon na pumapasok yung sales talk. Sa pagiging reseller ko po, ako po ay nakapagpatapos ng 2 anak na nag-aaral po sa private school at sa ngayon po, sila po ay graduate na pareho. Ayan mga kanegosyo, sa mga nagbabalak maging reseller, maging matalino sa pagpili. Yan ha, tandaan niyo mga kanegosyo ha. Mag-research ng pansarili at siguraduhing ligtas at may mga tamang permit o papeles ang mga produktong inyong ibebenta. Para kina Sandy, siniguro nilang kumpleto sila sa mga papeles at permits. Dito po sa Pilipinas, medyo mahirap po talaga mag-start ng business dahil sa mga compliances. Ang mabibigay ko lang po mga tips sa gustong mag-business ay be consistent, stay adaptable, focus on customer service, at monitor your finances. Kahit walang puhunan, pwedeng bumango ang kinabukasan. Basta samahan ng sipag at determinasyon, pwede pala mga kanegosyo.